Hello mga ka-babes! Welcome back again sa my YouTube channel. Nag-vlog ako ngayon mga ka-babes sa inyo kasi sa TikTok account ko, ang daming nag-comment tungkol dun sa post ko, yung eto. Kita nyo ba? Ayan. Follow nyo na rin ako sa TikTok account ko mga ka-babes para makita nyo din yung mga pinopost ko doon, charis. So, ginaya ko na naman kasi to sa ibang sa ibang nag-post din. So, nagulat ako na ang dami nag-comment. So, basahin natin yung mga nag-comment. Magko-comment din ako kung ano yung masasabi ko dun sa comment nila. So, may nag-comment dito mga kabibs, yung Elite Falcon. Actually, itong agency na dito sa Qatar, alam ko yan. Pero hindi ko kasi sure kung legit. Ang sabi niya is payment after visa. 2 months lang, nasa Hungary ka na. So, kung gusto nyong i-try mga kabibs, try nyo. Wala naman din masama kung mag-i-inquire lang kayo sa kanila. Pero yun nga, mag-iingat pa rin kayo kasi talagang i-check nyo na kung meron talaga silang napapaalis na mga kababayan natin na mga Filipino OFW dito sa Doha, Qatar. Kasi baka mangyari kayo katulad sa amin. Tapos ang daming nag-comment na gusto din nila mag-apply. Yung location daw nila is yung sa Oo sa Lulu Mansura. Doon nga din yung location kung saan kami nag-apply, yung Alba Elite Consultancy. Doon din sa may Lulu din, sa may Mansura. Baka magkakatabi lang tong mga to. So, ayun nga, meron din nag-comment dito na, hello po, baka may alam po kayo na agency mabilis magpapalis pa Europe housekeeper cleaners, willing mag-PH legit po sana. Actually, marami naman talaga. Yun lang talaga, i-check mo kung legit. Kasi mahirap na magbigay ka ng pera, tapos hindi na maibabalik yung pera mo, di ba? Then may nag-comment din dito, EuroAsia, agency ko dyan sa Qatar, warehouse worker. Mag 2 years na ako dito sa Croatia. 10,000 real na gastos ko lahat-lahat na 4 months process. Good for you, 'di ba? Sana all. Alam ko din 'to, naririnig ko 'tong EuroAsia. Actually, yung ka-workmate ko dati sa Papa John's, dito siya nag-apply, EuroAsia. Matagal din yung process sa kanya. Nakaalis na rin siya finally, papunta siyang Croatia. Tapos, yung isa ko naman din na ka-workmate din sa Papa John's, alam ko nag-apply siya dito sa EuroAsia. Yun nga lang kasi ang tagal talaga ng process. Talagang kailangan mo mag-antay. May nag-comment pa dito, 157,000 sa pera ng Pinas. Wait, mag-iipon muna ako. Yeah, sabi ko sa inyo, hindi talaga basta-basta mag-a-apply pa Europe. Ano to? Middle East? Kasi yung Pilipinas to Middle East, yung papunta ko dito sa Qatar, ang binayaran ko nun 30,000 pesos eh. Tapos, ay, 30,000. Oo, 30,000. Yung sa ate ko naman, ang binayaran niya sa agency niya, 50,000 pesos. Yun, 'di ba? What more pa sa Europe? Grabe, tapos may bank account statement pa yan dapat. Kaya, alam nyo na, mahirap talaga. Then may nag-comment dito, worldwide connection in Qatar. Yes. Ito, legit to, promise. Yun nga lang talaga, na kapag ka mag-update ka sa kanila kung ano ng balita, ganyan, hindi ka nila agad ma-replyan agad-agad kasi alam niyo yun mga kabibis, ang dami talaga nilang kliyente. Kasi itong worldwide connection, napaka-legit talaga. Tsaka yung Humble Hunter, yan. May nag-comment din, Qatar to Australia. So, ang dami na naman din nag-comment. Hello po, ano work sa Australia? Saan po agency? Hindi din naman nagre-reply. Meron pa dito, ma'am, nagpapaalis po kami papuntang Europe. PM mo ako, madam. Eto, ako po dito sa Bahrain, gumastos ng 1,000 BD po kasama ticket. Paalis na kami sa November 30. Sa Bahrain naman siya nag-apply. Hindi ko alam kung saan siya papunta, saang Europe. Wala naman siyang binanggit. Ito, ang agency niya, Adios Consultant or Idius. Ewan ko paano magbigkas nito.
Eto, JBCS po ang agency namin papuntang Europe. Ayan. Ano din yan, ka-tie up ng Humble Hunter. Legit din to. Magkano po binayaran mo sis at anong bansa in-applyan mo? Croatia daw siya. Kung gusto nyong i-search sila sa Facebook, yan. Tapos mag-inquire kayo. Message nyo sila sa WhatsApp, ganun. Yung placement fee daw sa worldwide, 8,000 reals. Mm. Kasi yung ka-workmate ko din dati sa Papa John's, yan, dito din siya nag-apply sa ano naman, sa Humble Hunter, ka-tie up ng JBCS. So, 8,000 reals daw yung ginastos niya. Tapos, kasama na ticket doon. Kaso, connecting flight. Nasa Croatia siya ngayon. Yun, yes po, pero hindi naman biglaan. Oo, totoo naman, hindi naman talaga biglaan yung pagbabayad. Kasi, every month naman yan. May magbibigay sila ng ano, yung mode of payment, ganyan. Ilang buwan po process, 6 months. Oo, yan naman talaga kasi kadalasan. May interview pa po ba? Eto kasi sa mga ganito, talagang may interview. Pero doon sa agency namin dito sa Qatar, sa may one-step services, buti na lang wala ng interview. Yun naman kasi talaga yung gusto ko mga ka-babes, yung wala ng interview. Ang hassle kasi, ayaw ko talaga na mini-interview ako, ganun. Any suggestion po around Qatar, how to apply pa Europa? Tas yun nga, ang dami nga nag-suggest sa JBCS nga daw ganyan. Actually mga ka-babes, check nyo nga sa mga group, lalo na sa Facebook page, tingin-tingin kayo, talagang i-sure nyo lang talaga na legit po kasi talaga, 'di ba? At marami na silang napapalis na katulad nating mga OFW na Pilipino, ganun. Sa umpisa, napakahirap maghanap. Kasi ang dami talagang agency dito sa Qatar, mga kabibs, promise. Kahit ako nalula ako, sabi ko, saan kaya mas legit? Kaya ayun, napunta pa kami doon sa hindi legit. Diba? Kaya, alam mo yun, buti na lang talaga hindi malaki ang naibigay namin doon sa kanila. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakukuha yung refund, yung 300 reals. Actually, makakaltasan pa daw yun ng 25%. Sa amin ibibigay yung 75%, gano'n. Meron din nag-comment dito, suggest ko lang kung 1,800 Qatarias lang sahod tulad nga mga kasama namin na cleaner, okay lang mag-apply ng euro. Tapos may nag-comment, kung 2,500 reals. Tapos may nag-comment, dito ka na lang. Ang ibig sabihin niya, dito na lang sa Qatar. Pero kung yung sahod mo is 1,800 reals, pwede kang mag-apply papuntang euro. Actually mga kabibs, kung pangarap, ang comment ko dito, kung pangarap mo talaga mag-apply, mag-abroad pa Europe, walang mangyayari kung makikinig ka sa ibang tao. Kasi ikaw yung nakakilala sa sarili mo, di ba? Na kahit maliit man yun or malaki, kung pangarap mo talaga na makapunta doon. Kasi gusto mo na bagong buhay na naman yun. Parang panibagong environment, yung gusto mo, marami ka na namang matutunan sa bansang yun. Alam mo yun? So, yun yung para sa akin. Yun yung comment ko. Kasi ako, actually, enough na yung, hindi naman sa enough, parang para sa akin, okay naman na sa akin yung sahod ko ngayon dito sa Qatar. Oo, live out ako nagbabayad ng bahay ko, pero yung transportation hindi na kasi nga nagbabike naman ako, may bike naman ako. And malapit lang naman yung store ko dito sa bahay. Pero, yun nga, nagbabayad ako ng bahay, tapos pagkain ko pa. Kasi kung sa Europe, makapag part-time ako doon, di ba pwede mag part-time. Pero depende naman kasi yun sa katawan mo kung kaya pa. And ang nakikita ko kasi doon talagang, alam mo yun, yung magagawa mo yung gusto mong gawin at yung open country kasi doon, mga kabibs, at malawak ang Europa. Kahit hindi pa ako nakakapunta doon, parang nai-excite ako na puntahan siya kasi alam ko maraming opportunity na magbubukas para sa akin. Marami na naman akong mga tao na makikilala, mga pagsubok na ibibigay ulit sa akin ni Lord na malalagpasan ko. Ang sarap sa pakiramdam, ang saya-saya. Yung yung naging
ano ko dito, journey ko dito sa Qatar mga kabibs. Sobrang happy ako. Kasi, Lord, thank you kasi binigay mo sa akin yung pagsubok na to na nalagpasan ko. Alam mo yung gano'n na, grabe nalagpasan ko yung pagsubok na yun. Napakahirap makawala. Pero, hindi niya ako pinabayaan. Kaya, pagka nandun na rin sa Europa, syempre na-excite naman ako kung ano na namang pagsubok na ibibigay sa akin ni Lord. Kaya, alam mo yun, umano tayo sa comfort zone natin. Kung gusto mo dito sa Qatar, manatili, hanggang dito ka lang. Pero, kung gusto mo na medyo maangat-angat, yung gusto mo na naman ng panibagong environment, lipat ka ng ibang bansa. Yun yung para sa akin mga kababes. Pero kung maraming marami kang gastusin, marami kang dapat ayusin muna sa Pilipinas, unahin mo muna yun. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, hindi basta-basta mag apply pa Europa. Talagang malaking pera ang kailangan mo. Di biro at ang hirap na mangutang ka mga kababes. Sobrang hirap. Lalo na mangutang ka tapos may interest. Patong-patong yan. Tapos may nag-comment dito, Saudi to Europe. Before, advice ko lang po be, mag-ipon ng marami at maghanda sa pagbabago at prayers always. Good luck po. Actually, itong nag-comment na to, isa din ako sa mga nag-comment sa, hindi sa nag-comment, nag-message sa kanya sa Facebook page. Kasi may Facebook page siya eh. Sa Croatia siya ngayon. No, nag-message ako sa kanya sa Facebook page niya, sa Messenger na nanghingi lang ako ng advice kung ano yung agency niya. Sabi niya, ang agency niya is sa Briefly. Ay, no, sorry. Sa Beyond Borders. Kaya nag-message din ako doon. Tapos, ayun, nagpo-post sila. Lagi sila nagpo-post update kung ano yung mga hiring, ganun. Legit din naman to. Meron din nag-comment, say, Madam, bala ko din yan after contract ko dito sa Qatar. Hanap ng matinong agency pa Europe. Actually, lahat naman tayo nangangarap ng ganito. Sino ba namang ayaw, di ba? Sabi nga ng iba, nag-Europe ka lang dahil sa snow. Actually, totoo naman yun. Kasi nga dito sa Middle East, walang snow, di ba? Tsaka napakainit dito sa Qatar. Lahat ng Middle East napakainit. Pero hindi naman laging mainit. Siyempre, depende sa weather. At saka, pag ano naman pagka tumungto na ng November, December, January, February, March, malamig naman na yung panahon na yan. Ang dami na nag-comment, pasabay po, pasabay. Kusa mo na lang na gawin mo yan na mag-apply ka, sariling sikap, ganun. Huwag na yung sasabihin mo, sabay tayo mag-apply, ganyan. Ako, dati, yung bata-bata pa ako, ganyan ako, yung, tara sabay tayo mag-apply tayo, dito may hiring daw, ganyan. Pero ngayon, naging na ako, yung medyo may, may edad na, charis. Hindi naman sobrang may edad na. Eh, what I mean na, yung ano ba, yung parang, sige ako na lang mag-isa, kaya ko naman. Yung ganun, parang ayaw mo na ipaalam sa iba. Ganun. Eto, may nag-comment dito. Need mo muna mag-ipon ng pang PF. Anong PF? Kasi talaga malaki. And if God's will, makakapagpatuloy-tuloy ka, always pray and think if gusto mo talaga mag-Europe and need 8 months bago ma-expire ang visa mo kung saan ka now kasi some process take time mostly 6 months. Depende kung kailan ma-approve ng visa. In Oman, waiting na lang for ticket fly na din punta Europe. Nasa Oman siya. Oo, yung iba umaabot pa ng 8 months, di ba? Kaya talagang, ano din yung, sundok sa buwan din talaga ang pag-apply sa Europe. Minsan, rejected din, ganun. Alam niyo mga kabibs, may kwento rin ako sa inyo. Yung ka-workmate ko dito sa sa present ko na company, yung ka-workmate ko, lagi siyang kinakabahan na baka daw ma-reject yung yung visa niya, yung working permit niya. Ang dami niyang inaano. Tapos ako, tawa lang ako ng tawa sa gilid. Tapos sabi niya, sige, pag ikaw na ikaw naman yung nagpa-process ng mga documents mo, mga requirements. Tatawanan kita. Sabi niya ganun sa akin. Kasi nga, nakakaba naman din kasi talaga.
Ayan, may nag-comment, one-step services daw. Yes, legit din naman yan. Yan yung agency namin dito sa Qatar. Mag-apply na rin kayo dun mga kabibs. Eto, may nag-comment. Ganyan din gusto ko mag-cross country. Yung iba gusto, yung iba ayaw. Mas pinipili nila na umuwi na lang ng Pilipinas at dun mag-apply. For me mga kabibs, yung masasabi ko dun, kung mag-apply ka pa Europe, tapos sa Pilipinas ka mag-apply, kung nandito ka naman na kasi sa Middle East, sa Qatar, example, dito ka na mag-apply kasi kung same lang naman din ng gastos, dito na lang kasi kapag uuwi ka pa ng Pilipinas mga kabibs, napaka-hassle promise. Alam niyo naman mga proseso sa Pilipinas, hindi basta-basta. Kailangan, kailangan mo pang pumila ng haba-haba, ma-stress ka pa sa traffic. Kung dito ka lang sa Qatar, may trabaho ka pa, waiting ka na lang sa mga dapat sasabihin sa'yo ng agency, at least may work ka, 'di ba? Eh kung dun ka sa Pilipinas, stress ka na nga sa traffic, stress ka pa sa mga tao na nasa paligid mo, tapos yung kasama mo pa sa bahay, ini-stress ka din, 'di ba? Alam mo yun. Oo, kasama mo yung pamilya mo doon sa Pilipinas while waiting sa working permit mo at saka sa visa mo. Kaso, wala kang work. Mahirap kasi yun na gagalaw ka, wala kang pambayad sa ganito, ganyan, 'di ba? For me, yun yung comment ko mga kababes. Hahaha, halos same age nung umalis at nagtrabaho diyan sa Qatar. 12 years ngayon nandito na sa Europe. Try mo sa Skilled Management Corporation, 'di ba? Alam mo yun, yung kapag babalikan ko yung dati na nag-start ako mag-abroad, 23 years old. Tas ngayon, 27 years old na ako. Grabe yung process na, grabe, talagang, wow, thank you Lord, kasi binigay mo sa akin yung opportunity na to na hindi mo ako pinabayaan. Pinalakas mo yung loob ko kahit na ako lang yung mag-isa nung nag-abroad ako. Tapos sumunod na yung ate ko. Nakakatuwa lang kasi kaya ko pala, 'di ba? May nag-comment, manifest mo yan, ate. Yes, amen. Manifest talaga natin yan. I hope, Lord, na next year nasa Europe na ako. Amen. Huwag kang magpadala sa Pinas para makasave ka ng pang-processing fee. Oo, kung single ka. At saka kung wala kang pinapaaral sa Pilipinas, pwede ka na hindi magpadala. Eh, paano kasi yung iba? Papagawa ng bahay, pinag-aaral yung mga pinsan, kapatid, 'di ba? Kaya hirap din sila, kaya yung iba ginagawa nila, nangungutang na lang or kaya nanghihiram. Pero, alam mo yun, kaya dapat mag-ipon talaga. Kapag gusto mo, may paraan din naman kasi. Trinity Consultant po, try mo. Narinig ko na to eh. Hindi ba to parang scam? Parang may ano dito eh, parang may nabasa ako na scam daw to. I don't know pero baka iba yun. Pero, ay, search nyo na lang mga kababes. May nag-comment, madali na yan ma'am, cross country ka. Oo, madali talaga kasi pag doon ka sa Pilipinas, nga talagang abutin mo. Ilang buwan ka makakaalis. Depende na lang talaga. I-watch mo vlog ni Juby sa Europe sis. Galing siya sa Qatar. Opo, napanood ko din po yung ano niya, yung mga vlog-vlog niya. Galing nga siya dito sa Qatar, nakita ko. Dami nga din niyang mga viewers. Prime World, Prime Search Manpower Agency. Parang narinig ko din yan. Try nyo lang mga kabibs. Inquire lang kayo. Hello po, question po. Wala kasing tax ang income sa Qatar. 'Di ba? So kahit hindi kasing laki ng sa Europe na sahod, you mean ba much better pa rin sa Qatar? Since 100% ng sahod mo makukuha mo, tapos minsan daw free pa accommodation, transportation. Need ko po ng payo regarding this kasi nag-iisip ako kung ano ipupush, Europe or Qatar. Kung ako sa'yo, paano ba?
Siguro try mo mag-Europe muna kasi mas marami kasing opportunity 'pag nasa Europe ka, eh. Yun yung nararamdaman ko, ha. Kasi kung dito ka sa Qatar, free accommodation nga, pero ang sahod mo is napakaliit. Okay sana kung may mahanap ka na malaki-laki like Starbucks, ganyan, sa Alshaya Company, gano'n. Pero kasi kadalasan dito mga ka-babes, talaga sa Qatar, maliliit talaga yung pasahod nila. Kaya kung ako sa'yo, try mo mag-Europe. Kasi doon, kahit na may tax, at least pwede ka mag-part-time. Open country yun, 'di ba? Tsaka libre yung tirahan doon. Pero nasa sa'yo pa rin naman ang desisyon. Oo, wala ngang tax dito sa Qatar, sa Middle East, sa lahat ng Middle East. Yun nga lang, nagkakatalo. Sa sahod din naman, syempre papadala ka pa, pagkain mo din, 'di ba? At saka ang ayoko kasi dito sa Qatar yung weather. Ang init talaga mga ka-babes. Ito lang, nakakahinga-hinga ako kasi nga December na ngayon, maganda na ang weather. Pero sabi nila malamig daw doon sa Europe. Pero try natin na sa Europe naman para maiba naman kasi 4 years naman na ako dito sa Qatar. Enough na yun, yung experience na yun. Sobrang pasasalamat ko sa Qatar na ito yung naging second home ko na matatawag. Nakakamiss. Marami akong mamimiss dito sa Qatar. Memories, syempre, mga friends, ganyan. May nag-comment na Humble Hunters, yan. Talaga legit yan. Worldwide, Connection, and JBCS. Yan. Legit yung mga yan. Mas okay uwi ka na lang ng Pinas. Daming agency doon. Pa-Euro. Masasabi ko dito, oo, pwede ka naman talaga mag-apply. Pwede kang umuwi pa Pinas at doon mag-apply pa Euro. Yun nga sinasabi ko na nasa sa'yo talaga. Nakadepende kasi yan sa tao mga kabibs kung saan mas gusto mo. Actually, naguguluhan ako ng mga panahon na yun kung saan ba ako mag-a-apply. Kasi magulo talaga yung ano ko na yun, magulo yung pag-iisip ko ng mga panahon na yun. Sabi ko, kung sa Pilipinas ako mag-apply, kasama ko yung pamilya ko, habang nag-aantay. Pero iniisip ko na, hindi ko kaya yun, yung magtatambay na naman ako ng ilang buwan, 6 na buwan. Tapos, pag ganito-ganto, Manila, papuntang Bulacan. Kasi taga Bulacan ako, yung bahay namin. Eh kung nandito ako sa Qatar, hindi na ako mahihirapan. Kasi napakalapit lang ng mga agency dito. Pupuntahan ko lang, ganito, ganyan, di ba? Tapos, fly na, bye-bye, di ba? Kaya, nasa sayo kung saan ang gusto mo. Oo, maraming agency, pero sa Pilipinas, pero ingat pa rin, no? Kasi ang daming scam. Tapos may nag-comment din dito, mas maigi na sa Qatar, mas madali kaysa sa Pinas. Ah, di ba? Ayun nga. Kasi andito ka na eh. Dito ka na mag-apply. Kasi pares lang naman din ang bayad eh. Di ba? Yun, may nag-comment. Pero mas legal pag sa Pinas manggagaling. Legal. Oo, legal. Pero yung cross country, sinasabi nga nila na hindi daw legal kasi nga kailangan mo pa kasing mag ano, dumiretso din sa ano yun, sa OWA, yung ganun, para lista na isa kang OFW, ganyan. Pero pagka nandun ka naman na sa bansang yun, pwede ka naman na ano eh, na sulat, 'di ba? Na nandito ka na, nalipat ka na Qatar to Hungary, ganyan. Kasi lahat naman ng mga nagko-cross country, ganun din naman ginagawa nila eh. Kasi kung illegal, dapat wala ng mga agency dito sa Qatar, 'di ba? Dapat tinanggal nila. Then meron nag-comment, apply po sana partner ko, willing naman siya gumastos. Yan nga, willing nga gumastos, pero okay pakinggan. Pero kapag nandun ka na sa posisyon na yun, ang hirap. Kailangan mo talaga na may pera ka. Hindi lang yung sasabihin mo na willing gumastos. Dapat may pera ka talaga. Ano na yan, naka ready ba, kumbaga, ganun.
I suggest if masaya ka diyan ka na lang. I am in Europe right now but not lahat nakikita nyo at naririnig, kala ninyo fine, but in real life, ni kahit pa 1 pound talagang keep mo kasi tax and everything is very expensive. In total, halos 3 to 4 expenses mo tapos 1 to 4 padala mo. Oo naman, yung sinasabi nila parang ang sosyal 'pag naka-Europe ka ganyan, pero alam mo yun yung 'pag ang dami mo talagang gastusin sa Pilipinas talagang iki-keep mo. Ako nga nandito ko sa Qatar, ni ₱1 per coins, talagang hindi ko pinapalagpas yan, talagang save yan. Yung parang ayoko na kada ₱1 ko gastos dito ganyan. Ayoko bili ako dito, bili dun, yung mga ganyang mga luho. Kahit man yung papupuntahan mong bansa, may tax man or wala, kailangan mo pa rin talagang magtipid. At depende kasi sa tao yan kung marunong ka talaga magtipid, 'di ba nga? Nasa sayo naman kasi talaga yan. Yung iba malaki na sahod dito sa Qatar, yung gastos naman nila doble-doble. 'Di ba? Akala nila mayaman na sila kasi na dito nga sa ano sa Qatar ang daming mga promotion, 'di ba? Mga discount, hindi nila alam na hindi nila namamalayan na ubos na yung ipon nila, 'di ba? Kasi ang daming offer dito pero kung ikaw yung tipo ng tao na ni ₱1 or coins, tinatago mo pa kahit may offer diyan, talagang dito tayo, kailangan natin mag-ipon, 'di ba? Ganun. Madaming agency, basta may pera ka lang. Pinaka-importante eh, mapasa ang interview at medical, pero depende pa din sa agency at employer. God bless you po. Kaya nga, sobrang daming agency eh. Kaya mag-ingat sa scam. Tsaka may pera ka, yan. Yun, mapasa ang interview. Actually, mga ka-babes, yung partner ko, kwento ko sa inyo, nag-apply siya sa may, saan ba to? Sa may Humble Hunter ba yun? O Humble Hunter yata? Or Worldwide. Nag-apply siya doon. Hindi siya lang nakapasa kasi nga, hinahanap doon is talagang marunong ka gumawa ng do. Kasi parang yung may-ari is yung nag-interview, yun talaga ang may-ari nag-interview sa partner ko. And wala naman kasing knowledge pa about yung paggawa ng do, yung partner ko. Kaya hindi siya nakuha. So, kailangan talaga maipasa yung interview. Kaya talaga nagpapasalamat ako dito sa One Step Services kasi nga, no need na mag-exam, mag-interview, medical, ganun. Kaya, no hassle. Kaya yun talaga yung inano ko, yun yung hinahanap ko sa agency dito sa Qatar. Kaya hindi ako pumunta sa Worldwide or Humble Hunter or JBC kasi gusto ko mapadali yung buhay ko. Ganun ang gusto ko. Kung ang sahod mo dito 2,500 company, accommodation company, transportation, dito ka na lang sa Qatar. Bakit €900 ang sahod mo sa Europe? Cost of living mo doon, bahay, pagkain, transportation, sa'yo lahat. Yun, magkano offer sa Europe? €900, bawasan pa yan ng cost of living mo. Actually, ang €900, parang ang alam ko, libre naman na lahat yan eh. Bahay at transportation. Kung live out ka, dun ka mahihirapan. Dapat wag live out. Pero kasi ang alam ko dito talagang free lahat pag ganito yung ano mo, yung sahod mo sa euro. Tapos yung 2,500 dito naman sa Qatar, 2,500 reals dito sa Qatar, ang masasabi ko dito, kung yan naman na ang sahod mo, okay lang din. Pero yun nga, kung gusto mo talaga, pangarap mo na makapag-apply ka pa Europe at gusto mo naman mag-ibang environment, mag-apply ka ng Europe. Talagang i-ano mo, isusurrender mo, i-give up mo yung maganda na yung future mo dito sa Qatar, papuntang Europe, eh pangarap mo nga na pumunta ng Europe, 'di ba? So ganun talaga yung pag-iisipan mo. Thank you for this. Naghanap talaga ako ng ganitong comment, yung transparent. Ganun naman kasi talaga, hindi yung puro ka plastic lang yung mga sasabihin natin, 'di ba? So kawawa naman din yung mga nangangarap din na makapunta ng Europe. Hindi yung puro magaganda lang yung sinasabi natin. Dapat puro pangit, ganun. Ano lang kumbaga,
vice versa, tama ba? Permanent residency naman and citizenship meron for Europe, may age limit din para makapag-apply. Yun yung kinagandaan kasi dun sa Europe mga ka-babes kasi kahit na ah, katulad natin mga OFW, mga kababayan natin, mga Pilipino, is after 5 years or 1 year ba yun, pwede na maging citizenship. Eh dito kasi sa Qatar, hindi naman natin magagawa yan eh. Okay lang kung Qatari yung mapapangasawa mo, ganun, di ba? Eh, tatanda ka na lang dito sa Qatar, wala mang benefits. Kaya, yun din talaga yung hinahabol ng iba. Tapos may nag-comment dito, kung yun lang ang habol mo at wala ka namang balak umuwi, pwede yun. Pero kung balak mo talaga mag-ipon at umuwi ng Pilipinas, mag-isip-isip ka. Mm. Kung yung iba talaga na, yung iba ayaw na talaga umuwi ng Pilipinas, gusto nila na sa bansang yun na talaga kasama pamilya nila, lahat, ganyan. Doon ka sa bansang maituturing mong ano mo talaga na bansa mo na hindi ka na uuwi ng Pilipinas, pauwi-uwi ka na lang ganun. Tama naman yung comment niya. Tsaka kung hindi to gusto mo Qatar, yung habol mo talaga is pera, syempre, dito ka na lang. Yun. Kasi mga benefits kasi yung hinahabol natin mga ka-babes. Huwag ka na sumubok ate, gastos malala at laki pa ng tax, bayad bahay bills, maganda lang pakinggan. Parang nakakaano naman to. Yung parang, ayaw nyo ba kaming sumaya, pangarap namin to. Kaya ngayon nga sinasabi ko sa inyo mga kabibs, hayaan nyo yung ibang tao na magsabi ng mga pangit na, huwag ka na pumunta dito, ganyan. O, hayaan nyo sila. Kung pangarap mo talaga, ano mo, ilaban mo yan, di ba? Parang sa pag-ibig, dapat ilaban mo yan. Kahit na anong mangyari. Kasi kanya-kanya yan. Kanya-kanya yan ang hinaharap sa buhay at saka pagtitipid. Madami na naglipat sa Europe at nagsisi dahil mataas nga sahod, mataas din naman cost of living, plus taxes pa. Bale, parang same lang din kinikita sa Middle East. Pero, syempre, depende pa din sa situation. Iba-iba naman ang situation ng bawat isa. Kaya nga, wag kasi natin lahatin mga kabibs. Bakit pa kasi ganun yung mga ibang tao mag-isip? Ano ba naman yan? Nasa tao kasi yung mga kabibs, kung paano ka mag-ipon. Alam mo, wala namang yung mabilisang process, 'di ba? Talagang dumadaan talaga tayo sa sitwasyon na gano'n. Kaya pasalamat na lang tayo na nakakaya natin lahat ng mga pagsubok sa buhay. Ay sis, nag-apply ako pa Italy, my papers are on process. Chef ako dito sa Qatar, chef din sa Italy, free accommodation at transportation, may ticket to Pinas, every 2 years at salary increase, after 6 months, provisionary. Wow! Sana all po. UVA po sa may Alsad, yun daw ang agency niya. Chef kasi siya. Eh kami, nga, di ba? Mas legal sa Pinas, ang mahal na ng single sa Qatar, 10 to 12,000 reals. Wala pa dun yung ticket. Actually po, totoo to. Kasi nung one time nag-inquire kami ng ate ko sa Worldwide Connection, housekeeping yun eh, cleaner, ang available daw. 12,000 reals daw yung bayad. Sabi ko, ha? Gulat kami ng ate ko. Grabe ang taas na ng placement fee. Kaya hindi kami din tumuloy. Tsaka ayaw namin ng cleaners, ayaw namin ng housekeeping. Actually, dito sa One Step Services, ang placement fee nila is 12,000 reals. Binigyan lang nila kami ng discount kasi sabay kami ng partner ko nag-apply, dalawa kami. So, binigyan nila kami ng discount, bali naging 11,000 reals. Tapos, hindi pa kasama yung ticket doon, di ba? Ang bigat. Pero kung gusto nyo kasi mag-apply kayo sa Humble Hunter, katayap ng GBCS din, 8,000 reals mga kabibs, kasama na yung ticket. Pero yun nga, kailangan nyo lang talaga magtiyaga ano, um, sa interview, at saka yung sa connecting flight kasi, yun nga, yung naka marites ko yung ka-workmate ko before sa Papa John's kasi diba nag-apply siya doon. Pa-Croatia, yung agency niya dito sa Qatar is yung
Humble Hunter. Sabi niya nga, nakakaloka yung connecting flight, nakakapagod pala kasi antayin mo pa. Doon na nga daw sila natulog or hindi na nga ata sila natulog kasi nga sobrang daming tao, tas nalapag lang daw sila. Kaya talagang ganun. True yan din. Sige sa actual 13 real hiningi pero di na ako tumuloy. Lipat na lang ako ng new company. Dito din wala tax. Ganun talaga. Nasa sayo kasi yan kung ipagpapatuloy mo or hindi. May nag-comment dito, mga 180,000 po. May legit agency po dyan sa Qatar po. Ito ma'am, sana makatulong. Ingat po.